Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ngayon po ay Lunes, March 16, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. Water Testing Laboratory ng DOH CHD Sorsogon aprobado ng PRC. DOH CHD Sorsogon tinutukan ang infrastruktura, human resources at pagpapalawak ng serbisyo sa mga ospital. At DOH CHD Sorsogon tinutunan ang gap sa EMR integration. Maayong aga, maayong buntag, Sorsogon Region. Oras na para sa talakayan, para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po si Angelo Tiana, kasama ang aking partners sa kalusugan, Jarisa H. Kamag, at sa technical application, Ralph Ayanamuyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay dito lang sa DXOM Radio Bida Coronadal 96.3 ngayong 11 a.m. hanggang 12 noon. Dahil ngayong panahon na ito, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pag-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay mahalaga. At para sa mga detalye ng mga balita, Water Testing Laboratory ng DOH CHD Sorsogon aprobado ng PRC. Opisyal nang natanggap ng Certificate of Authority to Operate mula sa Professional Regulation Commission, Professional Regulatory Board of Chemistry, at Water Testing Laboratory ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Sub-National Reference Laboratory. Ang sertipikasyong ito ay nagpapatunay sa technical na kakayahan ng laboratorio na magbigay ng maaasahang serbisyo sa pagsusuri ng tubig para sa kalikasan ng publiko. Nakumpirma ng laboratorio ang pagsunod sa mga itinakdang pamantayan sa ilalim ng Republic Act No. 10657 at mga alituntunin ng board kabilang ang pagkakaroon ng rehistradong chemistry personnel, tamang imbakan at pamahala ng chemical at basura, kompletong safety equipment, dokumentadong sistema kalidad. Handa na ang Water Testing Laboratory ng DOH CHD Sorsogon na magsilbi sa rehiyon at magbigay ng dekalidad na serbisyo sa pagsusuri ng tubig. Sa kabilang dako, DOH CHD Sorsogon tinutukan ang infrastruktura, human resources at pagpapalawak ng serbisyo sa mga ospital. Tinipo ng DOH CHD Sorsogon sa pangunguna ng Health Facilities Development Unit ang mga kinatawan mula sa iba't ibang government hospitals, infirmaries, special centers, provincial health offices at city health offices sa rehiyon upang talakayin ang pagpapatupad ng Hospital Development Plan. Ibinahagi rin ng mga kalahok ang kani-kanilang datos at alituntunin upang matukoy ang mga prioridad sa pagpapatayo at pagpapahusay ng infrastruktura.
pagdaragdag ng human resources, at pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan. At para sa huling balita, DOH-CHD Soc-Sargent tinugunan ang gap sa EMR integration. Ang DOH-CHD Soc-Sargent Region sa pamamagitan ng Information and Communications Technology Unit ay nagsagawa ng monitoring sa pagpapatupad ng electronic medical record at pregnancy tracking system sa piling health facilities sa lalawigan ng South Cotabato. Sa naturang aktibidad, natukoy ng ICTU ang ilang pangunahing suliranin gaya ng kakulangan sa tauhan at kagamitan sa antas ng mga barangay. Pati na rin ang paggamit ng Integrated Clinic Information System at South Cotabato One Health Information System. Dagdag pa rito na natiling hamon ang mahinang internet connectivity at server infrastructure na nagdudulot ng pagkaantala sa mga ulat at financial claims. Bilang tugon, inirekomenda ng ICTU ang pagkakaroon ng Unified EMR Workflow upang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng barangay health stations at rural health units. Ayon sa kanila, susi sa solusyong ito ang deployment ng iClinic Size V5.0 na mapadali sa operasyon ang pamamagitan ng e-claims at yakap module migration. Binanggit din ng mahalagang unahin ng mga ospital ang pag-upgrade sa IH o HOMIS Plus upang mapanatili ang access sa kritikal na suporta. Dumako naman tayo ngayon sa ating March 2026 health programs. Ngayong Colorectal Cancer Awareness Month, tayo nagkakaisa para sa kalusugan ng bituka. Ang colorectal cancer ay maaaring maiwasan at magamot kung ito'y maagang matutuklasan. Ano man ang edad, kasarian o estado sa buhay, iisa ang laban natin mula sa prevention, screening, gamutan hanggang sa survivorship. Para sa mga pet owners natin dyan, tandaan, maging responsible pet owner to stay protected. Ang rabies ay nakakamatay ngunit kayang maiwasan. Pabakunahan ang inyong mga alagang aso at pusa laban sa rabies. Iwasan ang pagpapabaya at panatilihing ligtas ang mga alaga. Kapag may kagat o kalmot, agad maghugas ng sugat at magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Sa pagiging responsable ng bawat pet owner, ligtas ang pamilya, ligtas ang komunidad. Ngayong Drowning Prevention Month, gawin ang inyong bahagi. Be water smart. Tandaan ang bantay lunod 5 paalala. Una, bantay. Laging bantayan ang mga batang lumalangoy. Ikalawa, bida salva bida. Gumamit ng life vest o tamang flotation device. Ikatlo, barrier. Takpan ng drum at balon at maglagay ng harang sa mga anyong tubig. Ika-4, bawal ang alak. Huwag uminom kapag lalangoy. At ika-5, bystander intervention. Tumulong lamang kung may kakayahan at siguraduhin ligtas ang lugar. Iwas lunod, buhay ang puhunan. Ipagdiwang natin ang lakas at talino ng kababaihan ngayong National Women's Month. Lead like Kababailans Pilipinas. Tulad mga babaylan, ang kababaihan ay leader, tagapagtaguyod ng kalusugan at haligin ng komunidad. Isulong ang pagkakapantay-pantay, igalang ang kakayahan at pakinggan ang boses ng bawat babae. Sa tahanan, sa trabaho at sa lipunan, ang Pilipina ay leader. May malasakit, tapang at direksyon. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Marso. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Angelo. Salamat, partner Jeriza. Diyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH-CHD Soc-Sargent Communication Management Unit. Serbisyong urgent, serbisyong Soc-Sargent. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang topic na rabies awareness. Sa pagbabalik po yan ng
Talakayan para sa ating kalusugan. Tuberculosis meningitis, pneumonia, hepatitis B, tetanus, diphtheria, pertussis, beke, polio, German measles o tigdas. Mga sakit na malikayan pamaagi sa pagpabakuna. Immunization ng pagpabakuna ang pinaka-epektibo nga pamaagi para mauntat ang paglaptas ng mga sakit. Hibaluon ang gusto nga schedule sa pagpabakuna ni baby halin sa bata tugtog isa ka tuig sa pinakalapit nga RHU ukon Barangay Health Station. Ino nga pahinumdom halin sa Department of Health CHD Soc-Surgeon Region. Ikaw ba ay may sakit at nangangailangan ng tulong pinansyal? Ang MAIFIP ng Department of Health ay programa para sa mga indigent at financially incapacitated patients na nangangailangan ng tulong para sa hospital bills, gamot at iba pang gastusing medikal. Mas pinadali na ngayon ang proseso. Lumapit lamang sa medical social worker ng DOH hospitals o sa pinakamalapit na DOH office at ipa-assess ang inyong aplikasyon. Ang mensaheng ito atid sa atin ng DOH CHD Soc-Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, March 16, 2026 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development Soc-Surgeon Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radio Bida Coronadal 96.3 mula 11 a.m. to 12 noon. Ayun, partner Jeriza, kumusta ka naman? Good morning. Good morning, partner. Happy Monday! Yes, happy talagang partner. At syempre, sa aton nga mga kaabyan diri sa bilog sang Soc-Surgeon Region, maayong aga po sa aton tanan. So, hindi ko na pagpadugayon partner no. Ining aton nga topic subong about rabies awareness, isa ini sa pinakanami gid nga ipaabot naton sa aton mga kaabyan nga maging informed sila. So, hindi ko na pagpadugayon, ipakilala ko na gid ang aton nga mga guest. Ini sila mga expert na gid ini kag ila gid ni nga forte. So, without further ado, aton ng palawago ng aton nga guest na si Dr. Charmaine Pearl Sedeño, Medical Officer 3 of DOH CHD Soc-Surgeon Region, at si Ma'am Mira Sulaiman, Nurse 3 din po ng ating office. So, magandang umaga po at bati po kayo sa ating mga tagapakinig. Good morning. Isang malusog at masiglang umaga po sa ating lahat dito po sa atin sa Soc-Surgeon Region. Good morning, Jel. Good morning, Ja. Good morning, Doc. Yan, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin at ang mga manonood natin ngayong umaga. Yes, pero bago yan, baka gusto nyo namang mag-sample dyan. Balita ko, kayo singer kayo, may talent kayo sa pagkanta. Tama yan. Oo. So, paano ba? Talaga yan, Jel. Mayroon ba kayong prepare na song? Wala, Jel. Huwag mo kaming ganyan ni Jel. Anyway, sige po, Doc. So, hindi ko na pagpadugayan, no? Ang aton nga kalabanan gid nga pamangkot, Doc, sa ukol sining aton nga rabies, kay ano ba daw ang rabies at paano ito nakukuha ng tao? Sige. Before we start, Jel, Ja, we would like to celebrate this month also, Jel, because today, March, is our Rabies Awareness Month celebration. Yes. That's why we are, amo nang ginaubratan ni nga mga awareness campaign. So, sa radio, sa hospitals natin, sa RHUs natin, meron tayong mga ginakandak na trainings actually, Jel, for these past few weeks. May mga trainings tayo, may mga meetings tayo, may mga summits tayo on rabies because March is Rabies Awareness Month. So, rabies is a virus, Jel. Yes po. So, I think hindi Virus. tanan kabalo sina, no? Nga Yes, rabies Doc. is actually a virus. Mm-mm. So, nakakamatay siya nga sakit, nga makahawa, pwede sa laway, pwede sa kagat, pwede sa kalmot sa isa ka animal. Mm-mm. So,
dapat mammal siya gel. So usually ang mga question sa amon, what if snake? Yes, Doc. Oh, iba man na, hindi man ta, wala man ta sang rabies sa snake. Opo. So anyways, it's an infectious disease, it's a highly fatal disease na makamatay, and it's only preventable by a vaccine. Ayun. So, aton mga kaabyan, no, na batian naton tong ambal ni Doc nga ma-prevent lang gid naton siya through vaccine. So, amo na, hindi ka mo maghadlok nga magkadto sa inyo nga health center kung makalmot ba ka mo sang inyo nga mga pets, kung nakagat ba ka mo, or kung may ara ba ka mo sang seryoso nga na ano gid ka mo sang inyo nga mga pets. So, ipaabot tagi Doc, no, sa ilang makadto sila sa health center. Yes. Sa mga animal bite treatment centers. Ayun, natin. ABTC po natin. So hindi sila madlock, Doc, no, sa aton nga bakuna, since safe man ang aton nga bakuna nga ihatag sa ila. Mahadlok sila sa rabies. Correct, kayon. Oo. So kamo dira pamatik gid kamo. Kay grabe kahadlok gid ang rabies kung malatnan kamo sina or kung magka-rabies gid man kamo. Sige, Doc. Partner, may idadagdag ka ba, partner? Ayan no, partner. Sinabi ni Doc kanina na sa mga mammals, tama po ba, Doc, na kukuha ang rabies. Now, ano naman po yung mga karaniwang animals, mga karaniwang hayop na madalas carrier po ng rabies? Sa aton diridya, actually based sa aton nga data, pinakadamo gyapon naton nga kaso sang rabies is ang cats and dogs naton. Ayun. But may mga kaso na abita dya nga from horse, may aran na ta sa mga may aran kaso, na to. may aran na ta sang from pigs, may mga amo na ta sa cases. But majority sang aton nga cases from cats and dogs. Pinaka-common namon nga na-encounter last year nga question is if may ara ta sang kaso sa ilaga. Kamo may idea ka mo if magka-rabies ta from ilaga? Ayun din yung mga question ko, Doc, na hindi pa talaga ako na bigyan ng malinaw na sagot. So, yes. actually, wala ta sang rabies sa ilaga. Ayun. Ihi, Doc? Ang aton nga makuha naton sa ilaga actually is leptospirosis. Ayun. Yun yung tama. And then, usually, pag may mga kaso ta sang kagat sang ilaga, kay may mga kaso ta nga mo Yes, nang Doc. natapakan ng ilaga, Oo. kaya ang ilaga nagstay sa sapatos sang aton nga patient, Oo. tapos pag sulod niya sa iya tiil, wala siya kabalo, may ilaga, nakagtan siya. So, we have those cases last year. Actually, every year may mga amo ta sinang kaso. Oo. But ang ginahatag lang natin sina is anti-tetanus, antibiotic if infected ang samad or Opo. for possible infection, but wala ta sang rabies sa ilaga. So, ayun, na-explain na ni Doc, no? So, hindi lang sa mga pet naton sa balay, at pareha sa itong hambal ni Doc na may ara nakita sang case sa aton nga pigs and horse. So, kung makagtangid man kamo dira sang inyo nga mga kabayo dira, kadto dayon kamo sa health center kay basi man kamo. Rabies in Yes, Imagine correct. ko anong nahitabo si Tuno prior sa pagkagat sa kanya ng kabayo, 'di ba, Mamira? And Yes, even Doc. monkeys. Yes, Ayun, monkeys. true. Kasi sa amin din, Doc, meron din kaming case dati na nakagat talaga siya ng unggoy. So ayun, parang namaga din yung site na kung saan siya nakagat, and then parang a month din before siya naka-recover. Pero yun, good thing lang talaga kasi pumunta siya sa health facility at nagpa-bakuna. So ayun, so ini naman, Doc, no, ano ang karaniwang signs and symptoms naman? For example, ikaw nga tao is may rabies, parehas sina sa ido, nakagat ka, ano ang una mo mabatyagan? Or kung makalmot ka sang kuring, ano ang mabatyagan mo nga may ma-feel ba kita nga unusual? Oo, sige, Doc. Sa bite itself, syempre sakit. Ang Yes, iban oh. naton nga patient maglagnat tungod sa kagat sang aton nga animal. It's either a dog, a cat, tong unggoy nga hambal ni Mamira, kabayo, baboy, sakit sa site sang animal bite. Opo. And then fever, pwede mag-fever aton nga patient if mag-infected, especially ang aton nga wound. And then if rabid tong animal nga nakakagat sa iya. Ang common signs and symptoms nga mapansin naton is hydrophobia or aerophobia. Hydrophobia is Doc, hadlok sige sa daw, Doc. tubig.
Oo. Oo. And aerophobia is mahadlok sa hangin. Okay. So, amo na Dok, no, may makita kita nga iban nga nagapost bala sinang nagapost sa Facebook sang mga makita mo nga daw kuno nga ginasapian, which is wala gali sila nakabalo kag wala nila na detect nga sila may rabies na, so dugay late detection na. Amo na wala sila nakapabakuna on time. So, amo nang mga nagakatabo sa ila. Yes. Yes. Kay Doc. ang target abi gel sang aton nga rabies virus is brain. Ayun. So, may part sa brain nga naga-control sang aton nga muscle sa aton nga respiratory tract. Amo na ang patient, ang manifestation niya is if mag-bronchospasm, mag-spasm ang aton nga respiratory tract, Opo. mahadlok aton patient sa hangin. Opo. Or amo na, if may spasm ta diri, mahadlok ang aton nga patient sa tubig. Sa labo na if i-introduce mo ang tubig, painumon mo siya sa tubig, mahadlok siya. Oo. Paypayan mo siya or paatubangon mo Mahadlok. siya sa electric fan, mahadlok siya. Oo, So amo na if rabid na ha, if Yes rabid po. na. So Dok, gusto ko lang Dok ba nang aton i-explain sa aton nga mga tagapakinig karon kung ano ba tong bronchospasm nga nang budlayan gid ba na siya maginhawa Dok, or daw hindi na gid siya kaginhawa? Spasm sa aton nga bronchioles. Ayun. Specifically, tubes na siya sa aton nga baga. So, maglisod sila ginhawa. Ayun. Dumaputlan sila ginhawa Oo. if yeah. Correct. So, yes partner. Ayun. Nabanggit mo kanina, Doc, no, na ang rabies highly fatal disease. Dahil po ba yon sa nabanggit nyo din kanina na kasi inaatake nito yung ating brain? Yes. Yes, Oh. yes. Then, ano pa po yung mga kadalasan na rason, Doc, kung bakit kailangan talaga na ang rabies, maging aware tayo or maalarma talaga tayo once na nakagat or nakalmot? Ganun po. Actually, ato pa lang nga part dya nga it's highly fatal, makamatay gid siya. Opo, Dok. 100%, 99.99% nga fatal ang aton nga rabies. May aral lang ta siguro sa 0.0001 chance nga mabuhi aton patient. Kay may data man sina nga sa gawas nga may nabuhi gid man sa rabies. But kita diri sa Philippines so far wala pa ta sang data nga may nabuhi sa rabies. So dira pa lang nga part nga it's 100% fatal if hindi mo siya mabulungan, Yes, hindi mo siya ma-manage early. Dira pa lang dapat kita aware kita sa rabies, sa existence sa rabies. And labo na karon nga damo-damo na diri sa aton sa Philippines, even sa Opo. Region 12 nga pet owners, fur parents, paw Yes. parents, parents, 'di ba? Damo na sa mga amusina. So we have we have to be responsible pet owners. Yes. So, ayun sa aton nga mga nanay kag tatay nga subong nakaantabay o nagapamati man sang aton nga radio program, ang rabies hindi gid siya biro. Hindi po ito joke mga kaabyan naton, no. So dapat ang inyong mga bata i-monitor nyo man na sila basi bala kung nahadlok sila Dok, ano, lalo na sa mga bata ba nang mahadlok sila magsugid sa ilang nga mga ginikanan or sa nanay nila or tatay nga nakagtan gali sila, so late gid ang detection. So number 1 pud gyapon Dok ang early detection Dok, no. Yes, Okay. pero Yes, hindi lang Ma'am ito Mira. sa mga bata ha. Ayun, Lahat yun. po ng edad, Yes po. age natin ay pwedeng magkaroon ng rabies. At additional na lang sa sinasabi ni Doc, no, Yes, na Ma'am highly Mira. fatal yung rabies natin. Opo. Tinatawag kasi natin siyang irreversible. Ibig sabihin kapag umabot na sa utak yung rabies virus, Oh, yeah. wala na pong lunas. Hindi na po natin siya magagawa ng paraan, automatic mamamatay at mamamatay yung patient natin. Correct. And then additional Ma'am Mira, no, ang rabies usually may ara talaga sang meron po talaga siyang span bago mag-manifest. Yes. Meron pong ganun, ano? Yes, yun po yung tinatawag nating incubation period. Ayun, incubation Ang incubation period ng Yes po. rabies, umaabot siya ng 2 weeks to 6 years. Ayun. But the average incubation period is 20 to 90 days or at least 3 months. So dun sa mga bite victims natin Opo. na nakagat sila ng mga rabid dogs or cats or nakalmot, magpapalabas or maglalabas ng mga signs and symptoms usually after or within 3 months after sila makagat. Yes. Ayun. And ang problem naton gel if for example, symptomatic na aton patient. Opo, Doc. Nagmanifest na ang iyang nga symptoms sa rabies. Less than 24 to 48 hours na lang ang aton hulaton sa iya. Ayun.
So grabe. Kahadlok gid ining rabies. So sa aton mga kaabyan no, kung kapamati man kamo subong, hindi gid kamo mahadlok nga magkadto dayon sa aton nga mga health professionals or healthcare providers naton nga lapit sa aton nga mga lugar. So kadamo interesting siya nga topic partner Yes. no. And sa aton pagbalik naman karon ano, damo patas ang mga questions hindi lang sa aton pati man sa aton nga mga listeners. May arat kita sa mga tagapakinig nga bisan diin gusto man nila ipaabot maning pamangkot kag inisabton man ni Doc and ni Mamira. At sa aming pagbabalik po, manatili po kayo na nakaantabay dito lamang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Tuberculosis meningitis, pneumonia, hepatitis B, tetanus, diphtheria, pertussis, beke, polio, German measles o tigdas. Mga sakit na malikayan pamaagi sang pagpabakuna. Immunization ng pagpabakuna ang pinaka-epektibo nga pamaagi para mauntat ang paglaptas ng mga sakit. Hibaluon ang gusto nga schedule sa pagpabakuna ni baby halin sa bata tugtog isa ka tuig sa pinakalapit nga RHU ukon Barangay Health Station. Ino nga pahinumdom halin sa Department of Health CHD Soc-Surgeon Region. Ikaw ba ay may sakit at nangangailangan ng tulong pinansyal? Ang MAIFIP ng Department of Health ay programa para sa mga indigent at financially incapacitated patients na nangangailangan ng tulong para sa hospital bills, gamot at iba pang gastusing medikal. Mas pinadali naman ang proseso. Lumapit lamang sa medical social worker ng DOH hospitals o sa pinakamalapit na DOH office at ipa-assess ang inyong aplikasyon. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng DOH CHD Soc-Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ayun, so kami nagabalik naman para dire sa aton nga talakayan para sa ating kalusugan. Okay, sa aton mga listeners kagina gusto ko lang i-clarify sa inyo nga ining sakit is kahadlok gid siya, makahadlok gid. Pero kamo nga mga infected man or nakagat man, hindi kamo mahadlok i-submit ang inyo sarili sa aton nga mga healthcare providers or sa aton nga pinakalapit nga healthcare facilities para early pa lang matagaan na naton sang lunas para sining aton nga vaccine para sa rabies. Alright, sige. Ini naman nga pamangkot si Mamira abi ang expert sini nga pamangkot. So sini nga nga question siya abi ang expert sini sa pagsabat. So Mamir, ano naman po ang mga hakbang na dapat or ilang kaso po ng rabies ang naitala dito sa atin sa Region 12? Sa kasalukuyan, meron lang po tayong naitalang 2 kaso ng rabies from isa sa North Cotabato at isa sa Sultan Kudarat Province from January 2026 to as of today, March 16, 2026. Yay! Sobrang konti pa lang po nun compared sa last year na datos natin. Ayun. Pero last year, nagkaroon po tayo ng 24 human rabies cases. Opo. At isa po tayo dun sa mga one of the regions na may pinakamataas na kaso ng rabies. Unfortunately, meron po tayong mga hindi po nabakunahan o hindi nagpabakuna ng mga pasyente. So, ayun po, namatay po sila sa rabies. Ayun, so grabe, importante gid nga hindi ka mo mahadlok nga magpabakuna kung kamo man nagkagtan sa inyong nga mga pets. So, but still, thankful pa rin kita Yes. kay since January until today. 2 pa lang. Yes, partner. 2 pa lang. Ayun. Oo. Mababa kumpara sa naitalang kaso Yes, Yes. last year kasi parang nasa April pa lang nagtatop 1 na tayo dun sa dami ng human rabies cases sa buong Pilipinas. Competitive kasi Oo. Region 12. Top 1 Grabe. kasi si Region 12 sa mga human rabies cases. Ay, hindi siya magpapahuli. Oo, palaban talaga tayo sa Palaban kaso. tayo. Correct. O sige, Ma'am Jo. Basi may ara ka man ipamangkot kay Ma'am Mira. Ayun. Ma'am Mira, since kapag nakagat na ng rabies ang isang tao, ano naman po yung mga hakbang na dapat gawin ng komunidad? Kasi talagang kailangan may part talagang community sa pag-stop
at pag-prevent ng rabies sa society. Ano naman po yung mga dapat nilang gawin para maiwasan ang rabies? Dun sa mga animal bite victims natin, pinaka-importante po is yung ating first aid na ginagawa. So ano po ba yung dapat na gawin kapag ka nakagat, nakalmot or nadilaan yung sugat no ng aso na hindi naman natin alam kung siya ay may rabies or wala, or aso or pusa na may rabies or wala daw. Ang pinakauna is hugasan po natin ng sabon at tubig yung sugat for 10 to 15 minutes with running water. Ibig sabihin, dumadaloy, umaandar po yung tubig, no? Patuloy po na pinapaagas yung tubig habang hinuhugasan po yung kanilang mga sugat. Dun sa animal bite victims natin yun. At diretso po na kumonsulta dun sa ating mga certified, DOH certified animal bite treatment centers. Ibig sabihin, yung mga na-visit lang po, na-certify lang po ng Department of Health ng mga animal bite treatment centers. Kasi yung mga DOH certified, EBTCs po natin, sila po yung nagbibigay ng tamang management, no? Nakakapagbigay po sila ng tamang management dahil ito po ay nakabase po dun sa DOH guidelines ng pag-manage ng bite cases po natin. So, better na dun sa mga DOH certified animal bite treatment I-highlight centers. natin yun, Jella. Yes, Doc. Yung DOH Certified certified animal bite treatment. Kasi marami rin po tayong mga clinics na nag-o-open. However, hindi po sila lahat ay DOH certified ABTCs. Ayun. So, tama gid man tong hambal ni Mamira, no? Dapat hugasan ng sang malinis na tubig na nagadaloy ang tubig. Huwag po natin lagyan ng bawang. Yes, wag magpatandok, wag maglagay ng bawang, tandok talaga. luya. Yes. Oo. Since then yung mga old practices na hindi naman dapat. So, mali yung mga hindi po sinasabi ng ating mga healthcare practitioners or healthcare providers po natin, yun po ay hindi po tama. So, avoid po tayo doon sa mga maglagay ng bawang, magpatandok, instead na pumunta po or magsuri sa ating mga healthcare practitioners na sila po talaga yung mayroong tamang information na maibibigay sa inyo. Alright, so grabe no, ining rabies nami gid siyang topic pero hindi siya nami nga sakit. Tama Doc no? Hindi talaga. Hindi talaga. Kahadlok bisan ako curious man ko kis Doc ba ako nang kis may ara sang kuringa daw gi ako nang gikalmot balahaw. Pero sobrahan ko kahadlok. Nagpatandok dayon ko sang napa-inject dayon ko sang anti-tetanus. Oo, para sa anti-rabies kay Hindi, na-slide ka, Jel. Hambal mo, nagpatandok ka, Jel. Na-slide nagpa-inject, nagpabakuna. Hindi tong tandok nga old practices nga hindi naman tama. Alright, sige. So, kailan dapat magpatingin sa health center o hospital? Ayun naman po yung kalabanan nga pamangkot. Yes. Okay. Oo, Jen, for example, Doc, subong may ara sang isa nga nakagtan tapos saan pa siya magpa-submit sang iya sarili para magpa-check up or magpabakuna since kung for example natabuan nga Sabado which is di ba wala man sang mga open nga mga ABTC treatment. So pagka next day, let's say Monday sila makadto, okay lang naman di ba Doc? Okay lang, actually okay lang. But meron tayong mga ABTCs, Jel, sa Doc. hospitals. Ayun. So may mga ABTCs na sa hospital, Saturday, Sundays, pwede po sila sa ER kay may mga trained nga animal bite. Trained nurse, trained physicians for animal bite and rabies management sa mga hospitals naton. So pwede gyapon sila maglakat sa hospital, magpatanaw sang ilang nga mga samad. So kailan? As soon as possible. So pag nasamad, nakagta, nakarwasan, nadilapan, kay may mga kaso ta Jel nga nadilapan ang ilang bata, nadilapan ang iyang lollipop sang ido, ginakaon gyapon niya ang lollipop or nakainom dito sa imnanan sang tubig sang ido, may mga amot ta sinang kaso Jel. So kailan magpatingin? As soon as possible. Saturdays, Sundays, wala problema because again, may mga trained nga physicians and nurses nga assigned sa mga hospital, sa mga ERs naton, pwede sila magdiretso dito. And if ever na hindi walang available talaga on Saturdays, balik sila on weekdays, Mondays talaga. Monday. Wag maging
kumpiyansa. no, na True. ay, sarado naman, hindi na lang nagpatandok, na Opo. dapat bumalik po at magpabakuna talaga. Ayun. Labo na pag nag-heal na, Mamira. Yes. Pag nag-heal, okay na dahil feeling nila, Ganito, okay na no? ni. Oo. Komportable na sila ba? Pero hindi nila alam yung incubation period natin True. again is matagal-tagal. So kahit nag-heal na yung sugat, pwedeng nandun pa rin yung rabies sa katawan nila. So imagine, as mentioned ni Mamira Kagaina, up to 6 years, Jel. Ganito. Imagine, kumpiyansa na kaayo ka. After Tapos, 6 years, nag-abot. pag-interview sa patient, ay nakagtan. Galit niya siya 6 years ago, wala nagpabakuna. Subong So pa nag-manifest. So amo na no sa aton mga tagapakinig, dapat ano nyo gid, i-anticipate nyo gid na nga dapat bisan ano matabo kadto gid kamo sa aton nga mga hospitals. Pero dok may araman di ba kita diri sa Region 12 nga nagahatag sang bakuna sang anti-rabies. Oo, may ara kita no. So, kung kamo nakagtan sang inyong mga alaga na mga pets, kadtugid kamo sa mga hospitals, sa mga public hospitals, Doc, no, may ara man kita sinidok, Actually, no. damo-damo ta sa animal bite treatment centers diri sa aton sa Region 12. Tanan provinces naton may mga animal bite treatment centers. Opo. Halos tanan naton nga mga RHUs may animal bite treatment centers. Yes po. Ang hospitals naton diri sa aton sa Coronadal, we have SCPH and then SCPH, SCPH and then Pingoy. DAP-MC. DAP-MC, meron tayong animal bite dyan. And then, ang mga pinakamalapit dito, SGH, meron tayong animal bite, St. Louis, may animal bite tayo. All over Jensen, meron din tayo, Dr. George Royeca. So, we have a lot of animal bite treatment centers and ABCs gel. Opo, Doc. So, maliban sa ABTCs natin, yung mga government animal bites natin, meron tayong mga private gel na animal bite centers. Opo, Animal bite clinic. So, pwede sila magpatanaw dito. Opo. Ito, Doc, tanong ko lang, 24 hours din po ba ang operation ng mga ABTCs natin and ABCs? Ang ABTCs natin, 8 to 5 lang talaga yan siya sa mga Opo. RHUs. Ayun. Even sa hospitals natin, but ang advantage lang ng hospitals natin is they would cater Saturday, Sundays. Some hospitals would cater Saturday, Sundays. But 8 to 5 lang nag-ooperate ang mga animal bite natin. Opo. So, pag halimbawa, gabi pumunta yung patient natin, usually pinapabalik sila the next day. Yes, Ma'am Mira, may itatagdag ka pa po ba? Yun lang din, yung mga animal bite. Dalawa kasi yung categorization natin. No? Apo. Animal bite centers, yung mga private facilities, and animal bite treatment centers, yung mga government facilities natin. Pero lahat, kailangan DOH certified po sila. So, ito po yung mga facilities natin na nagbibigay ng management, nagbabakuna ng mga bite patients, at tumitingin din po dun sa mga kumukonsulta na possible may rabies symptoms. So, nire-refer nila dun sa mga bigger hospitals natin para ma-cater po nila. Alright. So, ayun. Grabe, no? Damo man kali kita diri sa Soxargen region nga mga animal bite treatment center and mga ABTCs po natin. So, wag kayong matakot, hindi ka mo mahadlok nga isubmit inyo sarili. Kadtugid ka mo sa tama ditugid ka mo magpati sa mga tama nga impormasyon. DOH certified. Yes, mga DOH certified na mga treatment facilities, Doc, no? Okay. So, partner, no, medyo laba pa aton nga oras, pero ini balikan na naman naton karon after sang aton nga commercial break. Dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang colorectal cancer isa ka klase sang cancer nga nagasugod sa dako nga bituka o kon sa rectum. Gani, mangin proactive kita sa aton lawas nun nga kahimtangan. Kung may nabatsukan, magpa-check up kag magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang gusto nga pagtukib amo ang yabi sa pag-ayo. Para sa dugang nga impormasyon, bisitahan ang inyong pinakalapit na primary care provider. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health, CHD Soxargen Region. Alam niyo ba na may bagong urgent care and ambulatory services o Bukas Center? Ang Bukas Center ay nag-uumpisa mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para sa agarang gamutan, konsultasyon at serbisyong medikal na hindi kailangang i-confine. Sa Soxargen, matatagpuan ang mga Bukas Center sa Soxargen General Hospital sa Surala, Cotabato Regional and Medical Center at Cotabato Sanitary.
Isang paalala mula sa DOH CHD Soc-Surgen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc-Surgen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Dito muna tayo. Alright, so kita nakabalik naman diri sa Talakayan para sa ating kalusugan, and time check is now 11:40 a.m. in the morning. So sa aton mga tagapakinig, hindi anay ka mo mag-exit ha, bantay lang gid ka mo. Charot lang. Anyways, sige, mayara kita pamangkot anong syempre i-address naman ni sa kay Mamir. Ano ba daw po ang mga hakbang na dapat gawin ng komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng rabies? So, ang mga hakbang na dapat gawin ng community natin o yung mga pet owners natin. So, naka-incline po siya sa ating Republic Act 9482 or the Anti-Rabies Act. So, nakasaad doon kung ano yung mga dapat gawin ng mga pet owners, no, para maiwasan yung pagkakaroon ng rabies ng kanilang mga hayop at makahawa to doon sa mga tao na nasa community. So, una-una is bibigyan po natin ng tamang bahay or tulugan, pagkain, yung ating mga hayop, alagang hayop, aso man o pusa, kailangan nakatali po sila or nakakulong. Lalong-lalo na po if lalabas po or ilalabas natin ng bahay, no? So usually nagkakaroon sila ng walking, no? Parang may exercise din po yung mga dogs and cats natin. Pero it's very important na nakatali po sila kasi medyo aggressive po yung other animals po natin pag nakakakita ng mga ibang hayop. So baka magkaroon ng pag-atake no doon sa ibang hayop. So better po na nakatali po para may control po yung mismong pet owner doon sa kanilang alagang hayop. And then second one is magkaroon po ng vaccination yung mga hayop po natin. So kung kayo ay pet owners, kailangan every year napapabakunahan po natin yung ating mga alagang hayop. Hindi po every 2 years or every 3 years. Kailangan every year meron silang vaccination at may kinikip po sila na dog vaccination or cat vaccination card. Recorded po talaga yun, no? As proof na sila ay o yung mga hayop nila ay nabakunahan. And isa din po sa part ng responsible pet owner natin is kapag ang inyong alagang hayop ay may nakagat, no, nakapit bahay or merong halimbawa may dumaan sa harap ng bahay nila tapos kinagat yun, no, kailangan i-shoulder po nung pet owner yung expenses nung vaccination. No? So nakalagay yun sa Republic Act. So ibig sabihin hindi pwedeng basta-bastang tanggihan yun nung pet owner, no, na hindi siya magbabayad or hindi niya i-shoulder yung expenses nung vaccination. Yes So po. if ever na kayo ay nakagat, wala rin kayong budget, nakagat kayo nung alagang hayop ng kapitbahay, pwede natin siyang isangguni sa mga barangay officials natin, magpatulong, no? Kasi ito ay nakasaad sa ating Republic Act, no? So, pwede natin silang masanction na i-shoulder talaga yung vaccination ng bite victim. Yan. Yes, Yan yung mga pwede nating gawin sa community as responsible pet owners. So, yun ano, so dapat ang pagiging responsible na pet owner isa man na sa dapat naton tagaan sang lig-on sa aton nga community, lalo na nang sa mga community nga damo-damo gid ang tao. And then ang mga ilang nga mga ido is bisan diin lang makita mo for sa aton ano na experience gid namon ina sang nag-MRC nga nag house to house kita, so nahadlok kita magadto sa mga balay kay mayara gani sa mga ido nga bisan diin lang makita mo sila. So be responsible pet owner po tayo. Kaya actually, Jel, if responsible pet owner ka, hindi naton kailangan sang damo nga bakuna. True. Kay dira mag-start tanan sa responsible pet ownership. Yes po. Kay if like nakatali ang ido, katong gi-mention tanan ni Mamira, if it was properly observed by the pet owner, wala sang may makagtan, wala sang kailangan bakunahan. Yes.
Alright, sige. Mayroon kita mga pamangkot sa aton nga FB Live, Doc. Sige, i-cater natin ang mga pamangkot. Ini nga pamangkot halin kay James Plessis. Sir James! Yes Hello, po. Sir James! Long Sige. time no see. Ang iya pamangkot kay bakit mababa po ang case ng animal bites from January to present compared last year? Paano po kung scratch lang ng pusa hindi naman dumugo? Kailangan pa bang magpa-injection ng anti-rabies? Sige. Unahin natin yung bakit mababa ang kaso Yes ng po, animal Doc. bite. Actually, Sir James, ang na-mention kanina ni Mamira is rabies death. Mas mababa ang rabies death natin. Ayun. This year, from January March. January to March this year compared to last year. Opo. Siguro tingnan na lang natin yung part na mas mataas talaga yung awareness natin on rabies this year compared to last year. Mas madami din tayong nababakunahan compared to from last year. So, yun na lang yung tingnan natin na side. And then, ano pa yung isang question? Kung hindi dumugo. Oo. Yeah. Pag cut scratch na hindi dumugo, hindi na ba daw kailangan magpabakuna? Ayun. Actually, if may scratch, visible yung scratch natin, Opo. meron kasi tayo niyan categorization gel. Meron kasi tayong tinatawag na individual treatment record sa isang Opo, patient. So, pag ina-assess natin yung sugat sa isang patient, meron tayo dun na part na if may bleeding or walang bleeding. If it was a bite or Opo. a non-bite. Dun sa part na non-bite, dun pumapasok yung scratch, yung mga nadilaan, yung mga nalagsikan ng laway or naka-share og pagkaon sa ilahang pet, dito na siya masulod. Yes. Bite, syempre kato mga napaakan gyud. So, scratch nga wala nagdugo, yes, that's category 2, masulod na siya sa category 2, ginabakunahan gyapon nato na siya gel. Alright. So, sige. Pero, Doc, ipa-properly assess kay, Oo. dapat po na siya properly assess sa atong physician. Oo, sige. Matanaw. Okay. So, may ara pa isa ka question. Damo kita sang viewers subong sa aton nga topic. No, trending kayo ang rabies, no? Oh, di ba? Alright. This question is from our live viewer, Sir Eldon Hans. There are privately owned clinics currently offering anti-rabies vaccination services but are not yet certified by the Department of Health. Are these clinics operating illegally? What actions can the DOH take regarding such establishments? Yun, ang English ang pamangkot daw. Medyo na medyo na loading ako. Kahit ako na nagbabasa, medyo na loading ako kung paano ko siya Okay, sige. Yes, actually meron tayong bagong memorandum na binaba from the Department of Health Opo. na ang mga animal bite centers po na nag-ooperate or nagbibigay ng anti-rabies vaccination ay kailangan munang makakuha ng, of course, business permit or license Yes. to operate from the let's say yung LGU po natin or dun sa mga city hall po natin. Opo. Provided po na sila po ay DOH certified. Ibig sabihin na bisita po namin at na-certify po namin as animal bite centers. Ayun. So, bago sila makakakuha ng business permits, kailangan DOH certified muna sila. Yes. So, yun yung magiging requirement or prerequisite para sila ay mabigyan ng license to operate. So, dun sa mga facilities natin, especially if walang license to operate or business permit tapos nag-ooperate, sila talaga yung mga illegally na nag-ooperate. No? Opo, So, opo. number 1, kailangan may license to operate or business permit pero provided sila ay DOH certified animal bite centers. Ayun. So, nasabat ni Mamira ang aton nga pamangkot sa aton nga online viewers, no. So, kailangan gid nga dapat may na-follow man sila nga mga rules and regulations. Alright. And we have to Yes po, encourage Doc. the public na if may mga makita nga mga amusina, mga hindi DOH certified, pwede Opo. nilang I-report. i-report sa Ayun. amin. Kasi pinupuntahan talaga namin yung mga facility na yan. Yes. And then we are asking also sa mga LGUs natin na tulungan din kami na ma-properly anong tawag Ma-address. dyan sa Tagalog? Implement. Implement, oo. Tagalog pero implement. English. Nasabi ko, no? Hindi ko mahanap Yes, yung no. Tagalog, sorry. So, Okay. ma-properly implement yung advisory na nilabas natin. Kasi, Opo. it's for our community also. True. O, diba? Sinagot ako ng true. True. Correct ka dyan. True. Alright. Sige. Sige.
Ayun, Doc, no? partner. May tanong din po ako, Doc, kasi syempre may iba po na tao, kung sakali na nakalmot sila or nakagat sila, doon pa lang sila talaga magpapabakuna po. Tapos ang iisipin nila is, parang, bakuna na lang ba lagi? Ang iba, nag-iisip kung may cure daw po ba against rabies. Meron po ba tayong gamot laban sa rabies? Gamot, cure, wala tayong cure if rabid na ang patient natin. But prevention meron para hindi siya magka-rabies, para hindi siya maging rabid. Yes, Doc. Kaya meron tayong vaccines because, again, rabies is only vaccine preventable. Pag may rabies ka na, pag symptomatic ka na, Apo. wala na tay tambal. Dili na nato matagaan, dili na nato maayo ang ato ang patient. Ayun. So cure So, wala dya. Prevention is better than Yes. cure. Just to add, ang question din ata ni Ma'am Ja is kung every time na Yes, makakagat opo. ay mababakunahan or Yes. pababakunahan. No? So, meron tayo kasing tinitingnan ng mga criteria dun sa mga previously vaccinated individuals. Apo, Ibig sabihin yes. kung nagkaroon na sila ng full post-exposure prophylaxis po. na bakunahan sila ng kumpleto sa Complete previous. vaccination. Kung na-expose sila ulit, tapos sumangguni sila ulit sa Animal Bite Apo. Treatment Center, titingnan ngayon kung sila ay high risk, low risk, pwede silang bigyan ng booster doses na lang. So, hindi na ganun katagal sa una nilang pagbabakuna na umabot ng Yes 3 doses or 4 doses. No? So, meron tayong booster doses din na tinatawag. So, dili sila magkumpiyansa. Yes. Kay basin, nakapabakuna naman Yes, ko Doc. itong Yes. 2002. Tapos, dili na tayo. Oo, sobrang tagal na sa 2002. 2026 na subog. O, gani, diba? Pero Ng mga pwede man musina gapon ba? do kan. Ang problem abi naton gel wala ta titer testing yun. True. Ang titer naton is test na siya if makita if may antibodies pa ta against Yes. rabies. But May wala protection. wala ta sina diri sa aton sa Region 12. We have it pero sa Manila pa. So imagine mo larga ka pa Makanto dito pa para, sila. diba? Yes. Grabe ka, Kosi. So hindi Just to pwede be na sure. magkumpiyansa. Magpatanaw gid gihapon. So kamo nga nagapamati subong, daw hindi na ko kamit lang sa gapamati. May Doc. mga threats. Anyway, Ano, diba dapat sundon tagid atong hambal sang aton nga mga resource speaker kay ang amon lang man tumong sa inyo is para mapaabot namon ang tamang impormasyon nga dapat nyo ubrahon kag dapat naton himuon hindi lang sa iban nga mga risk areas nga may ara gid sang dako nga case sang rabies. Alright, sige. Dugang ko may ara pa kita sang 8 minutes nga nabilin, Doc. Grabe ka dasig sang oras pero ang aton nga chika-chika ba daw hindi pa gid naton lubos matapos. So dali unta na lang gid ni. Oo. Sige. So iban pa gid nga ginapamangkot nila Doc no. May ara ba ta nga libre nga bakuna laban sa rabies? Oo, kasagaran gid na mabatian naton kung may nagapa-check up sa mga health facilities sa mga health center or sa RHUs. Kung libre ba? Yes, partner dya. Sa atin po sa Department of Health, libre po nating ibinababa yung mga gamot or yung mga anti-rabies vaccine sa mga animal bite treatment centers natin. Opo. No, so lahat po ng nanggagaling po sa Department of Health ay libre pong binibigay din po ng mga facilities natin. However, for some facilities no na may pinagkukunan ng ibang pondo, yung iba po ay nagpapabayad pero minimum lang naman po yung or maliit na amount lang naman po yung binabayad or hinihingi nila from the patients, but it's for the vaccine lang din naman po. Yes po. So ayun, libre ang aton nga bakuna. So may ara kita sang balaydan pero gamay lang kaya unlike sa kung ikaw gusto mo gid nga magka-rabies ka ate diin ka pa. So 'di ba kung gamay lang na nga nga amount guys pero ang aton nga health is dapat maproteksyonan tag. But generally, it's free ha. Yes, Lalong-lalo na po free. dun sa mga DOH certified animal bite treatment centers natin. Yung mga Yes. government facilities natin, libre po talaga dapat yung ating mga bakuna. And So, also, Jel, idagdag Doc, ko lang yes, dun sa Doc. sinabi ni Ma'am Mira. Dapat, may PhilHealth din yung mga patient. Ayun, So, dapat may PhilHealth sila. Kasi, yun, may mga facilities kasi tayo na, yun, PhilHealth accredited. Opo. Hinahanap nila yung PhilHealth ng patient natin. And then, wala silang babayaran, supposedly. Yun. So, grabe partner no. Pero idagdag ko na lang gyapon ini Doc kung ano ba ang mga pananagutan ng bawat
pet honor sa pagpigil ng rabies. Mm. Oo. Pero daw nasabat na Na-mention na inagina rin. ni Mamira no nga atong may ara kita sang Republic Act 9482 Mamira no Yes. nga Tama. kung sila ginapabayaan lang ang ilang nga mga pet nga nagalatagaw dira sa ila community, so sila pwede Bayad yes, for the makabayad. bakuna. Yes. So amo to siya. Alright, so ano naman ang programa ng Department of Health sa rabies prevention? Mm. O di ba? Actually, ang programs natin for rabies prevention, Jel, wala Yes, lang Doc. natin siya ginaobra every March. Mm-mm. Kay March is Rabies Awareness Month, and then September is our World Rabies Day. Opo. So, whole year, Jel, every month Opo. may mga programs tayo, activities tayo for for rabies program. So may arata sa mga trainings for our government physicians and nurses, the animal bite and rabies exposure management training na ginagawa natin siya per semester. Yes po. First and second semester of the year. Meron tayong rabies consultative meeting na Opo, ginagawa din natin first and second semester of every year. And then meron tayong rabies summit na usually ini-invite lang tayo sa region. It's for the whole Philippines rabies summit. And then vaccine allocation sa mga ABTCs natin. Meron Yes po. tayong mga ganyan dyan. And also, kasama din po natin sa pagpuksa sa rabies, no? Yung ating other government diba? agencies. Pagpuksa. Yes. Pagpuksa. Yes. Yes. Kasama po natin, of course, si Department of Agriculture. Yes. So, sila po yung nangunguna for the dog vaccination. So, usually, Yes po. ginagawa siya semestral or every year, depending on the fund source or budget po ni Department of Agriculture. And also, kasama din po natin si Department of Education para sa pagpapalaganap or pagbibigay ng tamang impormasyon patungkol sa rabies. And of course, si Department of Interior and DILG. Local Government or ating DILG, no, dun sa Yes. pag navigate ng mga facilities natin, of course. Yes. Ang dami din po kasi talagang nakikita, ma'am and doc, no, ng mga programa ngayon ng mga LGUs. Meron silang mass vaccination, ganon, for the pet dogs and pet cats, which is another thing, no, para ma-prevent din po yung rabies. Yes, pasalamat kaayo ta sa DA because dili man nato kaya na Yes, Doc. kita lang, 'di ba, Correct. for the fight against rabies. So ara si DA para dito sa animal nga side. Kay kita humans man ta. Ayun. Yes, tama. Big shout out kay DA for Yes. supporting Doc Department Neil of Health. Doton. Di ba? Shout out. Sige. Oh, partner, basi may ara ka man sang additional na pamangkot ining bala mga mali or mga myth busters Yes, nato myths. ano. Ay, to doc and ma'am, no, sabi nila kapag daw puppies pa at saka kittens ang mga alaga nating aso at mga hayop, wala daw rabies. Totoo po ba yun? No, ang rabies natin kagaya po sa mga tao, no, at any age group pwedeng magkaroon ng rabies. Yes, Pareho ma'am. lang din po sa mga hayop natin. So kahit kakapanganak lang, no, ng puppy or ng kitten, kapag sila ay nahawaan ng rabies, automatic magkaka-rabies din Yes. sila. Yes, wala sa kung mas matanda or mas bata, no, saka lang sila magkaka-rabies. Same lang na mamir no sa sa pag-pet daw or Apo, pag-stray. Oo. Pag-pet mo ang ido or paglatagaw ang Stray dogs. ido. Mm-mm. So same lang actually ang aton nga data sa rabies cases naton sa pet and stray. So maghalong gid dapat ta. Ayun o di tama. ba? So wala na siya karon sa pet ko mani, wala lagi ni siya sang rabies, wala na siya sa amo sinasubong. Yes. Sige. Sige. So wala na kita nga dako pa nga oras nga nabilin. So Hindi pwede, Jen. hindi do. OT tayo. Overtime tayo. Okay. So, we only have 2 minutes left na lang. So, Doc, Chappy, and Mamira, ano naman po yung gusto nyong sabihin sa ating mga tagapakinig or gusto nyong ipaabot po sa kanila ngayon? Sige, para sa ating mga tagapakinig at ating manonood, no, ayun, inaanyayahan po namin kayong lahat na samahan po kami sa pagpapalaganap ng impormasyon or advokasya patungkol sa rabies at maging kasama po namin, no, para maiwasan po yung paglaganap po ng rabies sa ating community. And Yes, Doc. also, thank you sa mga partners natin
DA, DILG, DepEd, and PhilHealth, of course. Magpasalamat din tayo sa PhilHealth for being with us dito po sa fight natin against rabies. So I hope we become aware and we think of rabies hindi lang dahil Rabies Awareness Month ngayon. Maging aware tayo about rabies every day. Ayun. Because again, rabies is 100% fatal. It's only vaccine preventable. Lisod kaayo kung symptomatic na ang patient nato. Yes, partner Teresa. Ayun, ang galing-galing talaga ng mga guest speakers talaga natin ngayon, partner. Ang dami nating mga natutunan sa kanila, hindi ba? Correct, And partner. sana yung mga nakikinig at mga manonood natin sa Facebook, marami ding nakuha. True. Ayun. So, maraming salamat po sa ating mga guest ngayong araw. Thank you so much Thank po. you very much. Dr. Charmaine Pearl Cedeño, Medical Officer 3 at Ma'am Mira Sulaiman, Nurse 3 ng DOHCHD Sorsogon Region. Maraming salamat po sa pagpaunlak ng aming imbitasyon ngayong araw. Grabe talaga, no? Kahit naka siguro kamo, Doc, nakapiyong, balaan nyo gid kung ano ang inyong ihambal. I think magkanta na kami. It's time. Later na to. Ma-overtime na to, Doc. O, diba? Sige. At dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ako po muli si Angelo Tiana kasama ang aking partner sa kalusugan, Jeriza H. Kamag. na nagbibigay paalala sa lahat na ang maagap na pag-iwas at pagbabakuna ang pinakamahusay na proteksyon laban sa rabies. Para sa kaligtasan ng lahat, maging responsable sa pag-alaga ng hayop at maging maingat sa pakitungo sa mga ito. Hanggang sa muli, ito kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sorsogon. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon